magandang balita naman para sa mga turismo dito sa Pilipinas. Ang bansa ay kinilala bilang most romantic destination sa mundo. Samantala, sinabi ng Malacanang na malaya ang mga botante sa pagpili ng kanilang ihahalal sa nalalapit na eleksyon. Ang detalye ng mga ito, hatid sa atin ni Rocky Ignacio Live. Magandang hapon sa iyo, Rocky. Magandang hapon, Princess. Pero unahin muna natin yung report about Freedom of Information Bill kung saan nanindigan nga ang Malacanang na karapatan or malayang pamamahayag o malayang pagboto ang ikinukonsidera pa rin, kaugnay pa rin sa naturang panukala. Reaksyon nito ng palasyo, kaugnay ng sinasabi ng mga kritiko na iboboykot nila umano ang mga kandidato ng administrasyon dahil sa kabagalan sa pagpapatibay ng naturang panukala. Kinikilala ng Malacanang ang malayang pagpili ng mga botante sa mga kandidato kaugnay ng nalalapit na halalan. Ito ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte sa banta na ilang grupo na i-boycott ang mga kandidato ng administrasyon dahil sa umano'y kabagalan ng Administrasyong Aquino na pagtibayin ay sinusulong na Freedom of Information Bill. Ayon pa kay Balte, naibigay na ng Malacanang ang posisyon ng FOI Bill kaya pinauubayan na nila sa mga mababatas na pagdebatihan ang mga probisyong nakapaloob sa naturang panukala. Kitpa ni Balte na malinaw ang layunin ng Aquino Administration na isulong ang panukala para sa information access na hindi naman maapektuhan ang operasyon ng gobyerno. Samantala, hinikayat na rin ang palasyo mga kritiko ng panukala na silipin ng naturang bersyon. Nanindigan kasi si Balte na walang limitasyon na inilagay ang palasyo sa panukala katulad ng executive privilege at proteksyon sa national security dahil pinagtibay naman ang jurisprudence nito ng Korte Suprema. Nauna na ipinahayag ng Malacanang na ang Aquino Administration rin ang nagsulong ng pagsasapubliko ng SALN ng lahat ng mga opisyal ng pamahalaan. Samantala, Princess, katatapos lamang ng regular press briefing ni Presidential Spokesperson Lacerda kung saan sinabi nga niya na naipaabot na kay Pangulong Aquino ang mga pinakahuling report kaugnay ng pagsadsad ng USS Guardian dito sa Tubata Reef. Base nga sa report ni DOTC Undersecretary Eduardo Oban, nakita na may 1% na damage na nakita doon at kung saan nga ay meron 97,000 square meters meron ang naturang Tubata Reef. Kumbaga sa 1% ang nakitang damage doon sa naturang lugar. Pero sabi ni Secretary Lacerda, merong Republic Act 1067 kung saan dito ipatutupad ang batas para papanagutin ang nagkaroon nga ng pagkasira o damage dito sa itinuturing na World Heritage ng UNESCO. Itinuturing din kasi itong national treasure ng Pilipinas, kaya ang sabi ng Malacanang, determinado ang pamahalaan na gamitin ang naturang batas. Samantala, dito pa rin sa isinagawang press con ni Secretary Lacerda, nanindigan ng Malacanang na may matibay na basehan ang Pilipinas para iakyat na ang kaso kaugnay nitong West Philippine Sea dito sa International United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, kaugnay pa rin dito sa usapin ng West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Lacerda, pinag-aralang mabuti ng Pilipinas bago ito iakyat na nga sa United Nations. Magkagayunman, kumpiyansa pa rin ang Pilipinas na hindi naman dito lamang umiikot ang relasyon ng Pilipinas at China dahil nananatili naman anyang matibay ang relasyon ng dalawang bansa pagdating sa larangan ng kalakalan. Samantala, kaugnay naman sa kabila ng usapin ng China dito sa West Philippine Sea, muli naman pinatunayan ng Pilipinas ang kakayahan nito na manguna sa ibang bansa sa mundo pagdating po sa turismo. Matapos kilalanin bilang best tourist destination ng Oriental Morning Post, ngayon po ay kinilala ang bansa bilang pinakabagong most romantic destination ng Shanghai Morning Post. Ayon po sa Department of Tourism, isang karangalan sa bansa na kilalanin ng Pilipinas ng malalaking news dailies ng Shanghai, China. Kasi sa survey na ginawa ng Shanghai Morning Post, napili ang bansa ng mga Chinese tourists sa pamamagitan po ng online survey nila na sh.qq.com, ang main social messaging system ng China. Ginagawa na rin po kasing honeymoon destination ng ilang banyagang tourists ang Pilipinas dahil sa maraming dramatic scenery. At sabi nga po ng Malacanang, hindi naman daw po umiinog lamang, umiikot ang relasyon ng Pilipinas sa China
sa usapin lamang ng West Philippine Sea. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo kasama Rocky Ignacio.